Launching mo today, ikaw, siyempre, ano nararamdaman mo? Alam niyo po, ay, sa totoo lang, ako po talaga siguro mga 2 linggo akong pinahirapan hindi matulog. Kasi ang dami kong inilisip, kumakanta ako, tapos baka mamaya pumiyok ako. Pero awa naman ng Diyos, nagawa natin ng paraan. Siyempre, ang akin pong makasama ko nandyan kasi first launching ko ng kanta ko. So, kailangan nasaksihan niya din. Kahit wala na siya, dala ko yung litrato niya. Nandito ako. Ang nararamdaman ko po ngayon, may halong kabang masaya kasi nandyan po yung mga nagmamahal sa akin. Tapos madami rin po nagmamahal sa akin. At ito naman po talaga yung pinakahihintay ng lahat. Ang launching ng kanta ko kung hindi ikaw. Bilang baguhan ka, di ba? Although yung iba kasi di pa familiar sa'yo sa music mo, paano ka nagsimula? Mula nung paliit ka, alam mo na ba talagang gusto mo talaga kumanta? Or yung talent mo talaga, kailan mo na-discover? Grade 1 ho, nung ako'y nasa, kasi syempre ko naman din aking salita. Grade 1 po, nung ako po ay nasa elementarya pa po, sa Balayan, Batangas, Tubong Batangas. Ngayon po, kumakanta ako, maingay, yung teacher ko, sabi, sino daw maingay? Sabi, hindi po kumakanta. Tapos hindi naman ako kumakanta. Pero, umangin ko, ganun lang po. Na-realize ko, kumakanta pala ako. Tapos hanggang sa nagsunod na po, grade 2, sumasala ko mga singing contest, kahit paanga-anga pa lang po yung boses ko, nananalo din ako hanggang sa, kahit maliit, mga barangayan, ganyan. Tapos, natigil po ako nung pagpunta ko dito ng Maynila kasi trabaho ko. Anong year na yung grade ka, no? Siguro po, undergrad po kasi ako ng high school. So, hindi po ako nag-graduate. Kaya, second year pa lang po, nag-stop ako, nagpunta ako Manila, nagtrabaho po ako. Tapos, nag-stop yun, yung pagkanta ko. Tapos, ang nangyari po ngayon, dahil nag-stop yun, sinubukan ko lang po umarte. Tapos, hindi rin nagtagumpay sa pag-arte, kahit ilang ko na hindi pa rin nagtagumpay. Siguro talaga ako sa pagkanta. Sa film, sa theater, sa TV? Kahit sa mga TV, ako yung nasali ng GC para lang makita sa TV. Ngayon, ayun, ako po ano ka ba na po ba? Tinatawag mo namin ko. Tapos ngayon, ako po sabi ko, parang sa kanta ko. So yun, kanta pa ko ng kanta. Ilang taon ka nung na-discover mo talagang para sa singing ka? Siguro po, nito lang. 2 years ago? Siguro mga 2 years ago po. After pandemic na. Si Royder, paano mo siya na-discover? Or paano mo siya, anong link? Si Royder. I have a friend, parang events organizer siya na nakilala ni dito. Tapos out of nowhere lang nag-message siya, sabi niya. Kasi yung friend ko na yun, he would ask me na do vocal coaching sa mga events, halimbawa may debut, o na gustong kumanta yung debutant, tapos merong bride or groom na gustong kumanta doon sa kasal. Tapos out of the bigla lang niyang ni-refer, sabi niya, kilala akong singer, sabi niya, baka gusto mong tulungan. Sabi niya, very raw pa. Tapos sinend niya sa akin yung video. Sabi ko, okay lang. Tapos siguro ilang, dinidedma ko lang until that message siya. Ang dami ko yung message. Tapos sabi ko nga, turuan ako. Sabi niya, sige daw, hindi naman po. Minsan sabi, sige, ganitong araw, try kong turuan ka. Tapos hindi naman natutuloy. Ganyan po si Coach. Tapos dito lang ako Coach, ako yung umalis na doon sa dati naghahawak sa akin. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, Sir Royder, tulungan niyo lang po ko, parang awa na po, wala na po akong malalapitan. Ngayon, parang blessing din ni Lord, tinulungan ako nito, tapos yun, meet na naman si Coach. Hanggang ngayon, kahit ako'y pasaway, ako'y mahal naman po ko. Royder, ano yung nakita ko sa kanya? Nung nag-message kayo sa akin, medyo heartbreaking yung message na na-identify ko since when I started my career, wala din tumulong sa akin. I'm also a provinciano from Cavite City. Nakarelate ka? Yeah, in a way, dun sa journey ng career niya. So tinignan ko, siguro, sabi ko, give him a chance. Tinignan ko yung mga videos, pinakinggan ko maigi. Sabi ko, dun ko nakita may distinct quality yung voice na hindi lang niya alam paano gamitin. So mas na-challenge ako. Sabi ko, kung kakayanin ko na ilabas yung totoo niyang boses.
And okay, that's what I do din naman for a living. So, yun. So, nag-experiment kami until sabi, tapos sinabi nga niya na ang composer ng next song niya, natutulungan siya ng kanyang mga mami to secure that song from Benny Saturno. Sabi ko, okay lang, since my hit song was from Benny Saturno, he produced my first album. Sabi ko, sige, okay, enjoy, gusto kong gawin yan. Tapos pinakinggan ko, ano yung mga songs ni Benny na binigay niya sa'yo. So actually, dalawa yun eh. Pero mas pinili na muna din namin yung ballad. Pero meron pang isa na yung supposed na hopefully that will be his second single. But dito nga sabi ko, okay, bagay itong kanata to, pwede natin ilabas yung boses mo. Kasi nga, meron siyang, he's a high tenor na hindi niya alam. Na he can, from high C, actually he can reach a high E. So two notes are from a high C. That's very rare for a tenor. So he's really a high tenor. Pop, high tenor. Bihira yung ganong boses. Kaya doon ako na-excite. Sabi ko, kung pwede kong mapakita sa kanya yung totoo niyang boses. Ilan taong ka na din? 25 ho. Okay, so anong greatest dream mo now na na-launch ka na? That's my last question. Ano ang pinaka minimikli mo pangarap? Kasi, ang dami kasing nakangarap sa akin. Kumbaga parang, minimiti ko lang talagang pangarap para sa mga kapatid ko. Na kung ano man, kung saan man ako mapadpad, kung ano man plano sa akin ng Diyos, parang yun na lang sa akin. Basta makatulungan ko mga kapatid ko. Yun na lang yung pangarap ko talaga. Bukod sa maging isang sikat na singer ako, yun lang ang pangarap. Thank you so much. Congrats. Okay. Good evening, Dindo. Hello po. My name is Pilar. Kasi nasubaybayan na kita, di ba? Nung nagsimula ka. Talagang isa ako sa naniwala kasi mahusay ka talaga. Ilang shows mo na yung napanood ko, remember? Sinabi ko na sa'yo na magaling kang kumanta. So, that time, meron kang title eh, yung Scripted King. Saan ang galing yun? Pwede ikwento mo yun sa kanila. Oo. Or dadalhin mo pa rin ba yan ngayon? Or ano nang mangyayari? Hindi ko po iiwan kung saan po ako unang nakilala. Scripted King. Kumbaga gumagawa po ako ng mga makatotohanang mga drama na nagva-viral, lagi po million views. Kumbaga parang lahat po ng mga nangyayari sa totoong buhay na nakakaiyak, ginagawa ko siya. Na parang hindi ko pinag-iisipan, bigla ko na lang may isipan on the spot. Tapos i-upload ko lang, mamaya viral na. Kumbaga parang marami nagtatanong po ng mga tao kung totoo ba ito o hindi. Tapos ang dami nagagalit sa akin, meron isang politiko na nag-message sa akin, parang bibigyan ako ng pera. Kasi may content ako na parang pinapalayas ako, wala akong mapuntahan. Tapos inamin ko po na scripted lang. Tapos ang dami nagtatanong, ang hirap pong mag-explain na isa-isa. So ang pinangalan lang po nila sa akin, dapat ikaw si scripted boy. Nag-isip ako, scripted king na lang. So scripted king, bro. Ang dami po tumawag sa akin noon, KMJS, tapos Rated K, mga TV. Nakinansel ko po lahat yon kasi natakot ako na hindi ko akalain na magba-viral pala yun. Tapos i-interviewin daw nila ako. Nag-deactivate po ako ng Facebook yun kasi sobrang takot ko. Yung pala okay lang din naman pala kahit scripted nang ginaya ako. Okay, next question. Ngayon, ibang-iba na rin yung itsura mo, di ba? From the previous, Tsaka, parang ano din, may pinagdaanan ka din, di ba? Pwedeng ikwento mo lang kung ano yung gusto mong ikwento tungkol sa pinagdaanan mo na yon and how has that changed you now? Kasi di ba, nabanggit mo kanina from your previous manager, di ba? Parang ganon. So, ano na? Maayos na ba ang lahat? Opo! Ako, nagpapasalamat po ako, wala po silang lahat narinig sa akin. Kasi ayoko din naman, siyempre mahal ko din naman siya, nakatulong siya sa akin. Kumbaga parang may mga pinagsamahan kami masasaya na hindi lang talaga match kaming dalawa. May mapupunta sa kanya ibang talent na magkakasundo sila at mapapapunta rin ako sa
taong magkakasundo kami. Yun ay si Coach. Oh. Siyempre, ikaw ang nagtuturo sa akin, Coach. Ngayon, yung akin pong dati, mahal na mahal ko din naman po yun. Pati lalo ng pamilya noon. Yan. Kaya okay lang po. Napagdaanan ko na po yun, parang wala na po yun sa akin. Kasi iniisip ko na baka nang hindi ako magtagumpay kung ang puso ko Nega. Oo. Ay, gusto ko okay ako sa lahat. Ayoko nang may kaaway. Okay lang na awayin niyo ako ng awayin. Pero kayo, wala kayong matidinig sa akin. At yun din po yung tinuturo sa akin ng mga mommy fingers ko. Yan. Mami Imelda, mami. Oh, mommy fingers ko ang tawag nila. Namin. Kasi yun po yung grupo. Fingers. For a while, nung nag-start ka, marami ka na rin kasi naging following worldwide, di ba? Apo. Tuloy-tuloy pa rin ba ngayon yung like yung yung kauna-una. different groups mo from the other countries, ganyan? Opo, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Kaya ako natutuwa ko. At saka yung mga ibang followers ko sa TikTok, sa Facebook, meron na kami GC pagkakadami. Ako nga po isang beses mag-video call. Nung pipindutin ko na hindi pala kaya mag-video call doon. Kasi ang dami na nila. Yun, gayon. Thank you and congratulations. Salamat po. At maraming salamat po sa regalo mo sa akin ng birthday ko. Wala naman po talaga. Okay. Hindi, one last na lang for Royder. Ano yung nakikita mo kay Dindo ngayon? Dahil ikaw na ngayon parang may mga binago ka sa kanya eh. So anong tingin mo sa mararating ni Dindo ngayon in his career? Well, siguro ang ano ko doon is really, he has a very raw talent. So, ang ano ko doon is, ma-realize niya na kung ano yung meron siya and at the same time, ma-embrace niya yung artistry nung ginagawa niya. Yun. Thank you and congratulations, pa. Salamat po. Thank you, Miss Pilar. Meron pang gustong magtanong? Okay, Jojo. Further yung hit song mo yung Sana Naman, di ba? Oo. Sa Balifor. Yeah. Benny pala yun. Si Benny niya. Can you talk more about yung, kasi dinasa ko yung release, ano? There's a certain technique na tinuro mo kay Dindo para ma-expand yung range niya. What's that? Well, kasi when I heard him sing, na usually yun naman ang sakit ng mga Filipinong singers na as a race kasi very sound-based ang mga Pinoy. So, kaya ang galing natin kumopya ng accent, kaya di ba, ano yung mga call center. So, maraming mga singers, yun yung maling ginagawa nila na kapag meron silang idol, they tend to copy the sound of their idols. Now, without realizing their own voice, yung potential, yung movement ng sarili ng muscle. So, actually, yun lang naman yung ginawa ko na pina-realize ko lang sa kanya yung placement, how to use his voice, yung natural voice. Actually, ang rule is, your speaking voice should be an extension of your singing voice. Kapag nagkakaroon na ng pagkakaiba yung speaking voice at singing voice mo, then you're not using your voice properly. And pag nangyayari yun, mali yung movement ng muscles mo. So yung range mo, imbes na magamit mo talaga yung capacity ng vocal range mo, hindi mo siya nagagamit. So yun yung ginawa ko sa kanya, for him to realize na kahit anong ilabas mo din sa bibig mo, maganda yung boses mo. So you just have to think that you're not singing but you're speaking. Yun. Thank you. Kay Dindo. Dindo, idea mo ba yung parang BL twist doon sa music video mo? Bukod po sa kasi ayoko po kasi na tinatago kung anong kasalanan meron ako at proud po ako doon. I am member of LGBTQ community. Proud po ako doon. Ayoko na tinatago ako ano yung nararamdaman ko. Mahirap yun. Gusto kong gumalaw ng malaya. Gusto kong maglakad sa karya na ano ko sa sarili ko na wala akong tinatago. Kumbaga yung sa BL ko na yung sabi ko kay Coach, kailangan gusto kong pasabo. Tapos gusto ko parehong tapos nag-isip si Coach. At saka yung idea ko na yun, pinagtulong-tulungan po. Pero si Coach, ang galing kasi ni Coach, nagustuhan ko agad yung sinabi niya. Tapos approve agad sa lahat ng mga mommies. Yun, gano'n. Hindi music video. Yung gumawa ng video niya as a former student of mine in Valenzuela, sa PLD, Kamantasan ng Luzon ng Valenzuela. Finally, last question dito. You sing well. Nagkaroon ba ng time na
natutukso ka dahil sa singing style mo? Ngayon ho, wala pa naman akong nasasabi na kayo. Meron nagsasabi na, kasi hindi ko naman alam kung paano talaga kumanta noong. Tapos sabi, ganito nung gawin mo kasi may maganda kang ganyan. Tinutukso ako, wala akong natukso sa amin. Minsan nagagalingan sila. Wala naman. Kasi usually di ba na-expect pag lalaki, mababa. Oo. Ay, doon sila namamangha ho. Pag halimbawa, tinataas ko. Pero kaya kong kumanta ng panlalaki. Parang versa-versa ako. Kaya kong oo. Lahat po kinakanta. Tawa ako doon din doon, versa-versa. Okay ka, okay ka like this. Kaya kong kumanta ng panlalaki, kaya kong kumanta ng pangbabae. Iyon. Siyempre, versa-versa. Salamat. Salamat, Jojo.